Ito talaga yung pinakamahirap kapag talagang mapili sa pagkain ng anak mo. Tignan niyo naman itong anak ko, pansit na lang nga yung kinakain niya. Pinaghihiwalay niya pa yung kanton at pansit. Kaya dyan talaga minsan nahihirapan talaga akong pakainin siya. Kung hindi talaga ako magluluto ng itlog, minsan hindi siya mag-uulam. Kung hindi itlog, toyo lang talaga yung inuulam niya. Ay, Diyos ko, kapag may garalya niya na ipanaya betlog. Kaya palagi siyang toyoin kasi mahilig siya sa toyo ang inuulam niya. Hindi siya talaga nakakakain kung walang toyo at itlog talaga palagi niyang inuulam. Kaya dyan talagang araw-araw talaga itlog yung ulam niya. Kahit araw-araw na itlog yung ulam niya, hindi siya nagsasawa sa inuulam niya na itlog. Hi guys! For today's mini vlog, ito nga pala yung part 2 pala ng pagbablog ko kahapon. Hindi ko na nga pala natuloy yung pagbibideo ko. Paano ba naman lagi na lang full storage tong cellphone ko. Ito nga pagka uwi ko magsasayang na sana ako, hinahanap ko din yung sardinas nandito pala sa bigasan. Tignan nyo naman napakarami dumi nitong bigasan namin. Kakonti-konti na lang nga nitong bigas namin ay dudumihan pa nila. Ay talaga yung mga bata nga naman ngayon. Dito nga nagpabili lang ako ng pechay para uulamin namin, lalagyan ko ng sardinas dahil nga talagang kulang tayo sa budget kaya magsasardinas at lalagyan ko lang ng pechay. Wala kasi talaga akong budget dahil nga ilan araw nang umuulan, talagang wala tayong pambibili ngayon kaya yun muna yung uulamin natin. No choice naman yung mga anak ko, talagang uulamin nila yan kahit ayaw nga nila dahil nga wala tayong pambili ngayon. Dito nga ay gisa na nga talaga ako ng sardinas dyan at nilagyan ko na ng tubig nga para may sabaw nga. Dinagdagan ko nga talaga ng sabaw dyan para nga may pang sabaw yung mga anak ko. Kapag nagluluto kasi ako ng gulay, hindi pwedeng walang nakahiwalay na uulamin nila. Paano ba naman talagang napakapihikan nila sa ulam kaya dyan minsan nahihirapan ako. Minsan nga gusto ko talagang maggulay lang talaga ng uulamin kaso ako lang talaga yung mag-uulam kaya dyan talaga minsan pinaghihiwalay ko rin sila ng ulam. Dito nga ay kakain na kami, tinikman ko nga pala itong niluto ko kaso nga medyo matabang kaya dyan dinagdagan ko ng asin. Pagkasandok ko nga dito ay eto na nga, pinagsandok ko na nga rin itong mga anak ko at kakain na nga kami. Yung dalawa kong anak talagang hindi talaga nag-ulam sa gulay, nanggingi lang sila ng isda ng sardinas kaya dyan yun lang yung inulam nila at binigyan ko na lang sila ng sabaw. Diba napakahirap talaga kapag ganito yung mga anak mo ay napakaarte sa ulam kaya dyan talagang mahihirapan ka talagang magpakain sa kanila. Lagi ko nga sinasabi sa kanila, dati nga hindi namin nauulam yung inuulam nila ngayon. Maswerte nga sila at meron sila ngayon. Dati nga talagang napakahirap talaga ng buhay, talaga maghahanap lang kami ng gulay o kaya mangga para lang may uulamin kami. Hanggang ngayon nga talaga kahit anong uulamin ko okay lang sa akin. Sila nga talagang napakaarte nila sa ulam kaya dyan talagang minsan nahihirapan ako. Dito nga ay palaging kain na lang talaga yung ginagawa ko at nagugutom ako. Saktong-sakto naman yung ate ko nagluto ng pansit. Eto nga at binigyan niya nga kami. Eto naman nga anak ko talagang humingi siya ng pansit kaso pinili ko pa yung walang kantot at walang gulay talagang pansit kaya dyan at pinangpili ko siya. Konti lang pala yung napili ko kaya dyan siya na lang yung nagpipili sa kinakain niya. Hihirapan nga akong pakainin tong anak ko. Paano ba naman talagang napakapili niya sa pagkain kung hindi lang talaga itlog at toyo lang palagi yung inuulam niya. Kahit nga palagi ako nagluluto ng mga manok at baboy ay talagang nagpipili ko rin siya. Kapag baboy naman talaga yung niluluto ko, ayaw niya yung may taba kaya dyan talagang hirap na hirap akong pakainin ng mga anak ko. Napakapihikan talaga sa pagkain.